Bitawan mo ako. Tumahimik ka nga. Boss, dinukot natin si Otem. Kaya ba natin siyang bantahan? Ang tagapagmana ng gang, si Silas? Siyempre, si Otem Thorn ay legal na asawa ni Silas. Sa loob ng 3 taon, labis ang pagmamahal ni Silas sa kanya. Siguradong gagawin niya ang lahat para sa kanya. Iwan ang negosyo sa black market. Silas, dumating ka gaya ng inaasahan. Alam ko na, mahal mo ang babaeng ito. So Yin, lumapit ka pa, at papatayin ko ang asawa mo. Silas, tulungan mo ako. Silas, nasugatan ako. Maaari mo ba akong dalhin sa ospital? O CJ, Kuya Sho, natalo ako sa dare. Kailangan kong halikan ang lalaki dito. Gusto kong itabi ang unang halik ko para sa iyo. Dali na at iligtas mo ako. Silas, Kuya, hahalikan nila ako. Lucas. Patayin mo ang iba pa nila. Dalhin si Autumn sa ospital. peke lang pala ang lahat ng pagmamahal. Isa lang akong kasangkapan para protektahan ang una niyang pag-ibig. 3 taon na ang nakalipas. Nagkaroon ako ng aksidente sa sasakyan. Bago ako mamatay, nakabigkis ako sa isang sistema ng di inaasahan. Nakatanggap ako ng pagkakataong mabuhay muli. Ang aking tungkulin ay makuha ang loob ng tagapagmana ng gang at mapaibig siya sa akin. Kung hindi, buburahin ako ng sistema. Tunay na mamamatay. Kuya, ang babaeng ito ang pinakamukha ni Georgia. Hanggat mapagtatakpan niya si Georgia, madali naming mapapalitan siya kay Georgia. Ang kailangan kong makuha ang loob. Siya nga. Kuya Sho, wala na akong mga magulang. Candy, huwag kang umiiyak. Mula ngayon, ako ang iyong pamilya. Kapag gumaling na ang mga mata ko, babalik ako para pakasalan ka. Marami akong kaaway para guluhin si George. Kung handa ka na maging panangga niya, magkano? Ikaw ang magbigay ng presyo. Sino si George? Ang aking kasintahan. Kaya, nakalimutan niya ang pangako noong bata pa siya. Gusto ko. Napakasalan ka. Sa 3 taon simula ng pakasalan ni Otem ang boss, nakaranas na siya ng matinding hirap para kay Georgia. Ano ang habol ni Otem? Gusto niya ng pag-ibig. Kung hindi, kung utos ng boss na masaktan para kay Georgia, paano niya yun gagawin ng kusa? Hindi ko alam kung ang katawan ni Miss Thorn ay makatatagal hanggang si Georgia ay makatayo ng mag-isa. Gusto kong mabuhay. At gusto kong mahalin mo ako. Ngunit nabigo ang misyon. Silas, hindi ko na iyon abutan. Ginang, Thorn, nagkaroon ka ng saksak sa mata at ngayon, pinsala sa parehong bahagi. Natatakot akong baka hindi ka na mabubuntis. Ayos lang. Kung gayon, magpahinga ka. Kung masama ang pakiramdam mo o kailangan mo ng iba, tawagin ng nurse. Tagapagsalita, ang misyon mong makuha ang batang pinuno ng gang ay bigo. Haharapin mo na ang pagbubura ng sistema. Gaano na lang katagal ang natitira? Nagsimula na ang proseso ng pagbubura sa 48 oras. Maglalaho ka sa mundong ito ng lubusan. Naintindihan. Salamat sa regalo, kapatid. Mabait ka talaga, kapatid. Ang mga damit ito ng kasintahan ko. Wala akong maayos na maisuot. Kung gayon, magiging mas banayad ako. Diyos sa Georgia, iyon ba ang pinuno ng gang? Na si Silas Shaw na narinig ko? Nagde-date na ba kayong dalawa? Hindi. Nagtapos ang live stream. Ang relo ni Silas, iniiwasan niyang magpakita upang itago. Si Georgia mula sa mga kaaway. Kumusta? Kailangan kong magreserba ng lapida. Silas, susuko na ako sa pagmamahal sa iyo.
Ginang, gising ka na. Kasalanan ko lahat nang dalhin ko ang iyong pagkain ngayon. Isa lang ang sabaw na dinala ko. Nagkataong bumisita si Miss Georgia Wynn. At sinabing gusto rin niya ang sabaw. Nako. Halos naubos ko na ang sabaw. Pasensya na talaga, Otem. Nakalimutan ko na ito ang iyong masustansyang pagkain. Siguro, pwede mong inumin ang natira. Hindi ako gutom. Paano kang hindi magugutom? Noong nakaraang gabi ikaw, halos mamatay. Kailangan mong gumaling agad. Tapos, pwede ka na namang magtiis para sa akin. Otem, pasensya na. Hindi ko dapat ininom ang sabaw mo. Natapon ito sa akin, ay karapat-dapat sa akin. Autumn Thorn, lumabas si Georgia dahil sa kabaitan. Isa lang itong tasang sabaw. Paano mo nagawang pagmalupitan si Georgia? Silas, huwag mo sanang sisihin si Otem kahit na natapon ang sabaw sa akin. Hindi ko siya sinisisi. Autumn Thorn, huwag mong isipin na 3 taon bilang ginang Xiao ay para yurakan si Georgia. Humihingi ka ng tawad. Ngayon din. Hindi ko iyon itinapon sa kanya. Hindi ako hihingi ng tawad. Hindi ko siya binuhusan. Bakit ako hihingi ng paumanhin? Lakas ng loob mong makipagtalo. Kuya, huwag pansinin si ate. Hindi siya nagbuhos ng sabaw sa akin. Kasalanan ko lahat. Nagpapanggap ka pa? May mga kamera rito. Siya sa atin ang mga kamera. Hindi ako binuhusan ni ate. Nagkamali lang ako. Ako ang nakatapon ng sabaw. Kuya, mukhang si ate. Ayaw akong makita. Aalis na lang ako. Ang pagbabayarang ito, babalikan kita mamaya. Madam, malapit na tayo sa ospital. Binabantayan tayo ng mga kalaban. Kailangan na tayong palabasin. Pero, sugatan pa si Madam. Gamot pampamanhid man lang. Walang oras. Kailangan na nating umalis. Wag na. Sanay na ako. Sa 36 na oras, ang mundong ito, si Autumn Thorn ay mawawala. Kuya, gusto ko ng maliit na cake. Hinto ang sasakyan. Tol, masyadong delikado rito. Sugatan pa si Madam. Maliit na pinsala lang yan, hindi siya mamamatay. Bumili ka ng cake. Opo. Sa iyong paningin, hindi mamamatay si Oat. Bakit sarkastiko ka? Tama na Georgia, ikaw ang nagbuhos ng sabaw sa kanya. At nagtatanim ka pa rin. Ate, patawad po talaga. Kung sa susunod na maospital ka, hindi ko kakainin ang pagkain mo. Hindi na magkakaroon. Kuya, kumain na tayo ng cake. Kuya, patawad. Nadumihan ko ang damit mo. Iyon, hindi mahalaga. Silas, maligayang kaarawan. Autumn, sino nagpahintulot sa iyo mag-birth? Umalis ka. Ang dumi. Kuya, kumain na tayo ng cake. Si Autumn Thorn ay nagpasya ng sumuko. Hindi na siya malulungkot. Lumayas ka. Pupunta na ako sa... Tuwing kasama ko siya, laging nanggugulo. Paano ngayon, madali siyang umalis? Kapatid, may party bukas ng gabi. Mahalaga ito sa akin. Okay lang ba kung isuot ko ang gown na ito? CJ, Bato sa unahan. Salamat sa pagliligtas mo sa akin. Babayaran kita. Hindi ko kailangan ng bayad. Magpahinga muna tayo. Ate, anong problema? Kapag lumaki na ako, poprotektahan kita magpakailanman. peking-peklat mo sa binti. Kapatid, isa akong artista. Maaapektuhan ang trabaho ko.
Kaya nagpaalis ako ng peklat. Natakot akong magagalit ka. Kaya naglagay ako ng peke. Saan mo ito ipinaalis? Ang lalim ng pekla, maaaring tuluyang maalis. Pinagawa ko sa ibang bansa. Kapatid, duda ka ba sa akin? Huwag ka nang maging mabait. Bata pa tayo noon, nang iligtas kita. Hindi ko inaasahan ang bayad. Hindi. CJ, subukan mo ang bagong alahas. Kung walang magustuhan, magpapadala pa ako. Sige, aalis na ako. Kapatid, gusto ko ang sabaw ni Tita Lana. Patawag mo siya. Magluto ka para sa akin. Ibabalik ko kay Autumn sa 2 araw. CJ, patawag ko si Tita Liu. MMHMM. Lucas, Presidente Show. hanapin ang babaeng nagligtas sa akin. Kailangan kong matiyak na hindi ako nagkakamali. Titingnan ko agad. Bumalik na ba si Silas? Ginang, ayos ka lang ba? Ginang, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ginang, sabi ni Jisho, kailangan kong pumunta sa Georgia Villa at alagaan si Binibiniwi ilang araw. Maglalaba ka at magluluto. CJ. Nais ko sa sarili. Ang huli kong kaarawan. Maligaya. Naalala ni Silas kaarawan ko. May piging bukas. Humarap ka para kay Georgia. Kaya. Bumalik siya para. Ipapaharap ka para kay Georgia. Hindi ako pupunta. Autumn, sumang-ayon ka noon. Kung papakasalan mo ako, ay haharap ka para sa kanya. Anong karapatan mong tumanggi? Silas, pagod na ako. Sa 3 taon na ito, ilang beses na akong nakaligtas. Hindi na ba iyon sapat? Tao din ako. Nakakaramdam din ako ng sakit. Ang piging bukas ng gabi ay mahalaga kay George. Hindi mo ba nais na kumuha ng litrato ng kasal kung pupunta ka sa piging? Pagkatapos ng piging, kukuha tayo ng litrato ng kasal. Mahina ang gana ni George. Aalagaan ni Tiyahin Lana siya 2 araw. Ano ang gusto mong kainin? Isulat mo muna. Pagbalik ni Tiyahin Lana, gagawin niya. Wala nang 2 araw na titira. Silas, sa loob ng 24 na oras, mamamatay na ako. Basta't maganda ang kilos mo. Palagi kang sige ng siyaw. Sige na, huwag ka nang umiyak. Maligayang kaarawan. Naalala mong kaarawan ko pala. Pamilya tayo. Siyempre naalala ko. Autumn, huwag ka nang umiyak. Simula ngayon, ako na ang pamilya mo. Kapag gumaling na mga mata ko, babalik ako para pakasalan ka. Silas, nakuha mo ang mga litrato ng kasal. Ituring mo itong huli. Regalo bago ako mamatay. Sang-ayon ako. Na pumunta sa pigi. Asawa, hintay ka dito. Kailangan kong kausapin ang mga kapatid ko. Palagi akong pinapagawa ni Silas sa pinakakitang-kitang lugar para mapansin ng mga kaaway natin. Nag-aayos siya ng tao para bantayan si Georgia. Si Young Master Sho ay tapat sa kanyang asawa. Sinasama niya ang kanyang asawa saan man. Lahat sa CCT ay alam na. Mahal ni Silas si Autumn Thorn. Autumn, patawad talaga. Nasugatan ka. At tumanggap pa ng saksak para sa akin.
Kaya, gusto kitang pasalamatan. Sa totoo lang, paano ka bibigyan ni Silas ng libre? Kaya ang regalo mo sa birthday ko ay libre lang pala ni Georgia. George. Bakit ka nakatayo sa tabi ni Ot? Delikado dito. Kuya, dapat magpadala ka ng ilang bantay para protektahan si Otem. Natatakot ako baka may makapasok na kaaw at saktan si Otem. Hindi. Gagawin niya ang lahat para ipagtanggol ang sarili. Lalaban siya para mabuhay. Naghihintay na mahalin ko siya. Hindi siya mamamatay. Silas, 6 na oras na lang ang natitira. Bago ako Boss, nakakuha tayo ng impormasyon. Nasa party ang kalaban. Pumunta ka at mag-imbestiga agad. Hanapin mo sila para sa akin. Iniimbestigahan na ng mga tauhan ko. Iniisip ng kalaban na ang asawa mo ang pinakamamahal niyang babae. Malamang siya ang targetin nila. Kuya, dahil nakatago ang kalaban at kita tayo, bakit hindi papagpatugtugin si Otem Thorn sa entablado para mailabas siya? Alam mo na ang gagawin. kaya kong umakyat at maging pain. Pero kailangan mo akong pangakuahan ng isang bagay. Ano yon? Pagkatapos tumugtog ng pian, magpapapicture tayo para sa kasal. Silas, wala akong oras. CJ. Alam ng lahat sa C-City, si Amy Shaw ay maalaga sa akin. Mahal ako, pero sa totoo lang, hindi pa tayo kinasal. Gusto kong patugtugin ang isang kanta para sa kanya. George, naaalala mo pa ba ito? Anong kanta? Bata pa ako noon. Hindi ko matandaan ng malinaw. Noong maliit pa si Kat, gustong-gusto niyang marinig akong tumugtog ng harmonika. Ito ang pinakagusto niya, kasal sa panaginip. Paano mong hindi matandaan? Kuya, 6 na taon lang ako noon. Pero naaalala ko lang na gusto kitang marinig tumugtog ng harmonica. Okay lang kung di mo maalala. Simula ngayon, sasabihin ko sa'yo pa isa-isa. Paano ko pagdududahan si Georgia? Siya dapat ang aking candy. Silas, malinaw mong sinabi noong bata pa tayo, palagi kang mabuti sa akin. Boss, nalaman ko na. Pinakialaman ng kalaban ng chandelier. Ingat! Di ba mahal ni Silas si Otem? Bakit niya pinoprotektahan ng ibang babae? Nakakaawa si Otem. Kapatid. Takot na takot ako. Paano nakuha ni Otem ang peklat na yan? Maaari kaya siyang tagapagligtas ni Silas? Sobrang sakit. Kapatid, gusto ko nang umuwi. CJ, umuwi na tayo. Sa nakaraang 3 taon, nagpatong-patong ang mga pinsala ni Autumn. Nagkamali yata ako. Tara na. Silas, nangako ka sa akin. Nasasamahan mo ako pagkatapos para kumuha ng wedding photos. Mag-usap tayo bukas. Wala akong oras. Ngayong gabi, ako. Autumn, huwag mong ipilit. Bukas ay bukas. Hindi ko na mahihintay bukas. Kung hindi, sa susunod na araw pa. Maliban sa ngayong gabi, kahit kailan ay okay. Ihatid si Ginang Shaw pauwi, at saka ipasa ito. Tungkol sa pagprotekta ko kay Georgia ngayong gabi. Kahit isang salita ay hindi dapat kumalat.
Ano ang nangyayari? Mahal na mahal ni Autumn si Silas. Kahit sinong lalaki ay mahihikayat kung siya man ang tagapagligtas ni Silas, aalisin ko siya. Si Silas ay nagbigay sa akin bilang tanging regalo. Libreng regalo lang yan. Tagapamahala, programang paglipol, malapit nang matapos. Sa isang oras, ikaw ay tuluyang mawawala. CJ. Paano bumalik si Silas? Autumn Thorn. Gaano ka kakrutel? Dahil ayaw kong magkasal kasama mo. Ipinost mo relasyon namin ni George online. Hindi ako. Ayaw mo pang aminin. Pag pinatulan si George ng kalaban, 10 kamatay ay di sapat. Kahit damit pang kasal ay handa na. Biro lang ang sinabi ko. Gustong gusto mo ng kasal na litrato kasama. Mga pabiro mong salita. Paano ko seryosohin? Tigilan mo pagpapanggap na biktima. Pinakaba mo si George. Gusto mo pang magdamit pang kasal. Autumn, hindi mo karapat-dapat ito. Hindi. Silas. Isuot ko sana pag-alis. Autumn Thorn, masaamang babae na kagaya mo. Hindi ka magsusuot ng damit pang kasal. Hindi. Silas, hindi. Hindi. Autumn Thorn, ikaw. Boss, may problema. Anong nangyari sa kanya? Ibinigay ng madam ang address ni George sa mga kaaway nito. Binihag na nila siya. Sabi nila papatayin siya. Sabihin mong pakawalan siya. Ipapalit ko ang asawa ko. At ang deal sa dark market. Silas, hindi ako. Talagang hindi ako. Bukod sa'yo, wala nang iba. Autumn Thorn, paano ka naging ganyan kalupit? Nagsisisi talaga akong pinili kita bilang pananggalang na tao. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Kuya Silas. Kuya Silas, iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Pakawalan niyo si Wentao. Lahat ng gulo na nagawa ko ay inutos ni Autumn. Nagretiro na ako. Anumang utang. Makipag-ayos kay Autumn Thorn. Hindi. Silas. Pakiusap, huwag mo akong ibigay. Hindi. Sige. Pakawalan mo sila. Ang ganda ni Autumn. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Maglaro tayo sa kanya. Paglaruan hanggang kamatayan. Hindi. Pakawalan mo ako. Umalis ka. Sumuko ka na lang sa akin. Umalis ka. Kuya Silas, huwag mo akong iwanan. Kuya Silas, pakiusap huwag mo akong iwanan, Kuya Silas. Bakit kapag tinawag akong Kuya Silas ni Autumn, nakakasakit ng puso? Kuya Silas, gusto akong patayin ni Autumn. Sobrang natakot ako. Siya ang nag-leak ng address ni Georgia. Halos ikamatay niya. Ito ay karma niya. Kuya Silas, huwag kang umalis. Makinig ka. Hindi. Sumuko ka na lang sa akin. Kuya Silas, pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Mang Wang, kaya mo ba? Kung hindi, subukan natin. Ako na. Tumakas ang boss. Habulin mo siya. Kahit namamatay ako, hindi ako pababastos. Kuya Silas. Nalaman ko. Ang taong nagligtas sa'yo. Ay, Autumn Thorn. Ano? Silas, nagsisisi akong mahalin ka. Autumn Thorn.
Autumn, gising. Autumn. Marami pa akong kailangang ito. Buksan mo ang mata mo. Gising na, Autumn. Gising na. Autumn, Pamilya, pakiusap, lumayo muna kayo. paano ito nangyari? Si Autumn ay si Candy. Kuya Silas, kumusta si Ginang Show? Sino ang nagsabi sa'yo na magpanggap na tagapagligtas ko? Kuya, hayaan mong ipaliwanag ko. Hindi ko ginawa. Paano mo maitatanggi yan? Kuya, hindi ako nagpapanggap. Hindi ko ginawa. Kuya, kahit gusto mo pang mamatay ako, hayaan mo na lang akong mamatay ng maayos. Anong patunay mayroon si Lucas upang patunayan na si Autumn ay iyong tagapagligtas? Ako si Candy. Nasaan ang patunay? Silas, ito ang ebidensyang nahanap ng tauhan ko. Dati po siyang nakatira sa Peach Blossom Village. Ang palayaw niya ay Candy. Maraming taon na ang nakalilipas. Nagsalba ng isang bulag na bata. Autumn. Talaga si Candy. Hindi. Hindi ganoon iyon. May depekto ang ulat. Ano ang mapapatunayan ng palayaw? Nakatira rin ako sa Peach Blossom Village. Ang palayaw ko rin ay Candy. Kapatid, nakita mo na ang mga record ko. Gusto kong harapin ang tauhan ni Lucas. Dalhin mo dito ang iyong tauhan. Gusto ko siyang tanungin mismo. Sige, Silas. Autumn at Georgia. Sino ba talaga ang babaeng nagligtas sa akin? Silas, nandito na ang tao. Tatanungin kita, noong bata pa si Autumn, nakaligtas ba siya ng isang maliit na bulat? Opo. Magsalita ka. Sinabi ni Autumn na sabihin ko ito. Binigyan niya ako ng pera. Para pa sinungalingan ng impormasyon na siya ang nagligtas sa buhay mo. Autumn, lagi kanyang kinaiinisan dahil hindi ka nagpa-picture sa kanya. Gusto niyang patayin si Miss Win. Kapatid na Leo, nalaman ni Lucas na si Autumn, ang tagapagligtas ni Silas. Iligtas mo ako. Kapatid, maaari mo na akong paniwalaan, di ba? Hindi ko inaasahan na ganito ako kamuhian ni Autumn. Siniraan pa niya ako, at nagpanggap na tagapagligtas. Paano ko paniniwalaang si Autumn si Candy? Malinaw na masama siyang babae. Autumn, hindi kita bibitawan. Anong nangyari kay Autumn? Paumanhin, ginawa namin ang aming makakaya. Hindi na namin siya naisalba. Maaari mo siyang makita sa huling pagkakataon. Impossible. Paano namatay si Autumn? Kapatid na Silas. Nanlalambot ka na naman ba, kung paano ako inapi ng ate Dat? Kaya kong palampasin lahat, pero sa pagkakataong ito, hindi lang niya inlik ang address ko, kundi nanirang puri rin, nagpanggap na tagapagligtas at muntik na akong mapatay. Kapatid na Silas, ano man ang ginawa ni Ginang dati, mamamatay na siya. Kung hindi mo siya makikita ngayon, baka hindi mo na siya makita. Kapatid na Silas, medyo masama ang pakiramdam ko, gusto ko nang umuwi. Hindi mataas ang lugar kung saan nahulog si ate. Paano siya hindi nabuhay? Kapatid na Silas, gusto ko nang umuwi. Ang lugar kung saan nahulog si Autumn ay hindi naman ganoon kataas. Paano siya namatay agad? Siguro ito ay paraan niya ng panggugulo sa akin. Umuwi na tayo. Kapatid na Silas, sa tingin ko, mababa ang blood sugar ko. Gusto kong yakapin mo ako. CJ, Kapatid na Silas, Ginang, siya. huwag mo siyang problemahin. Huwag mo siyang problemahin. Miss Thorne, Doktor. Tita Lana, ano ito? Ito ay mula sa kwarto ng ginang. Hindi pa gumagaling ang sugat ng ginang. Baka ito, nabuksan muli ang sugat. Siya mismo ang nagayos nito. Senyorito. Nasaan ang ginang? Nasa ospital siya. Kuya Sho, gutom na ako. Gusto ko ang luto mo. Pagod na ako. Hayaan mong si Tita Lana ang gumawa. Laging pinagbibigyan ako ni Silas. Ngayon, nalilibang siya kay si Autumn. Pinapabayaan ako. Buti na lang patay na yung maldita.
Masama sa iyo ang paninigarilyo. Bawasan mo ang usok. Hindi ba ako pinatay ng sistema? At namatay sa operating table? Host, may nagpahaba ng buhay mo. Malaya ka na sa sistema. Sino nagpahaba ng buhay ko? Ang sistema, sa 5 segundo, hihiwalay sa iyo. Hangad namin ang masaya mong buhay. Wag muna, saglit. Una, sabihin mo sino nagpahaba. Anong kapalit ang babayaran niya? Taglagas. Mahal na anak. Nakita ka rin namin. 3 taon na ang nakalipas. Nawala ka sa aksidente. Akala namin di ka na mahahanap pagpunta sa CCT ngayon. Nabalitaan ka rin namin. Mula nang nakatali ako sa sistema, di ko alam kung kailan may masamang mangyayari. Kaya, di ako nakipag-ugnayan. Pinag-alala ko sila, mama at papa. Paumanhin po. Dahil sa mga bagay, di ko kayo nakontak 3 taon. Anak ko, bakit ka humihingi ng tawad? Palagi kang mabuti at maalalahanin. Siguradong nahirapan ka. Kaya hindi ka nakipag-usap. Tama, pamilya tayo. Ano mang mali ang naranasan mo. Susuportahan ka namin. Ang prinsesa ng Joe family ay hindi dapat magdusa. Ako ang ampon nila. Pero ganoon sila nagmamalasakit. Mama, nasaan si Kuya Zef? Nandito ba siya? Narito siya. Nitong nakaraang 3 taon, hinahanap ka niya. Nang marinig na nakita ka, nagmadali siyang umuwi mula sa ibang bansa. Kapatid, Taglagas. Halika. Kumusta ka sa mga taon na ito? Bakit ka pamayat ng ganyan? bagay sa iyo ang payat. Kayo, huwag kayong magmadali. Maauna na kami, magpapakulo ng sabaw para sa Taglagas. Babalik kami mamaya. Aalis na kami. Kapatid, bakit tahimik ka? Kasal ka na. Malaking kaganapan. Bakit hindi mo sinabi? Kahit na, formalidad lang ito. Inapi ka ba? Sabihin mo sa akin, kapatid. Ipaghihiganti kita. Hindi. Okay lang, kapatid. Magdidiborsyo na ako. Sige kung gayon. Dahil hindi ka magsasalita, hindi na ako magtatanong. Oo. Halika. Nakuha ko ito sa templo. Isabit mo. Huwag mong tanggalin. Kapatid, kailan ka nagsimulang maniwala sa Diyos? Maaari kaya, ikaw ang nagligtas sa akin. Nga pala, kapatid, may nangyari ba kamakailan? Mga kakaibang bagay? Anong mga kakaibang bagay? Tulad ng paglitaw ng nyebe, kumakabit ito sa mga sistema. Tulad ng pagpapahaba ng buhay o mga ganoon. Kung hindi, paano ako nabubuhay? Huwag kang magkalokohan. Nakaligtas ka dahil swerte ka talaga. Lahat ay maayos. Huwag mo itong pag-isipan masyado. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang pangangalaga sa iyong katawan. At makaalis ka na agad. Kapatid, may mga kailangan akong ayusin. Uuwi ako sa 1 linggo. Sige. Kukuhanan kita ng tubig. Dahil buhay pa, bawat araw simula ngayon, magsasaya ako. Suyin, ayoko na sa iyo. Silas, nabaliw ka na ba? Wala lang ako ng ilang araw. At ikaw na ang bahala na ibenta ang negosyo sa black market. Nay, ayoko na ng buhay sa black market. Hiling mo ba yan o para kay Georgia? Walang silbi si Autumn Fort. 3 taon na siyang kasal. Hindi pa yan ang pinakamasama. Hindi mo na siya mahal. Ang bentahan sa black market ay kaduda-duda at mapanganib. Okay lang na itigil yan, pero makinig ka mabuti. Silas, ang pamilyang Cole, mga hari ng kapital, ay lilipat na sa CCT. Kung makakakonekta tayo sa isang marangal na pamilya tulad nila, malegitimize natin ang ating estado at makasali sa mga elite. Nabalitaan ko na may adopted daughter ang mga Cole. Kahit adopted siya, labis siyang mahal.
Si Otem o si Georgia man, ay hindi ang manugang na gusto ko. Makipag-divorce ka kay Otem kaagad. At makuha ang loob ng prinsesa ng mga court. Hoy, saan ka pupunta ng ganito kaaga? Autumn Thorn, masamang damoy di namamatay. Alam kong hindi ka bibitaw. Masamang damoy di namamatay. 3 taon na magkasama, araw at gabi, at wala siya. Pagtingin kahit kaunti. Ano? Hindi ako namatay. Nadismaya ka? Medyo nadismaya ka. Kahapon nagkunwari ka na mamamatay ka. Nagpapalimos ka lang ng awa, hindi ba? Autumn Thorn, makinig ka. Sinaktan mo si George. Hindi pa tayo tapos. Ano ang gusto mo? Humirap ka ng tawad sa kanya. Gawin mo yan at ang pag-leak ng address niya. Palalagpasin ko na. Ano ang nakakatawa? Sila Shaw, talaga namang malala ka na. Mahusay mong pinrotektahan si Georgia. Hindi ko nga alam kung saan siya nakatira. Paano kaya nalik ang address niya? Oh, talaga? Hindi alam ni Autumn kung saan nakatira si George. Ngunit maliban kay Autumn, si George ay walang inaway. Talagang madiskarte ka. Siguro, nakuha mo ang address ni George mula sa mga kawani. Kahit na, kailangan mong puntahan si George at yumuko para humingi ng tawad. Paano kung tumanggi ako? Hindi ikaw ang masusunod. Anong problema mo? Walang kinalaman sa iyo yan. Kung hindi ko gagawin, walang makakapagpatungod sa akin. Autumn, akala mo gusto kong makialam. Kung hindi ka hihingi ng tawad, hindi matatapos ang isyong ito. Kung gusto mo pa ring maging si Kira Shaw. Kung hindi ito masosolve, bahala na. Kahit na, matagal ko nang ayaw maging si Kira Shaw. Silas, maghiwalay na tayo. Anong pakulo mo ngayon? Nagpapahirap ka ba? Hindi ubra sa akin. Isipin mo kung anong gusto mo. Pinirmahan ko na ang mga papeles. Firmahan mo na rin agad. Gusto mo ba talaga akong hiwalayan? Gusto ko ng diborsyo. Nawala ko ang singsing pangkasal. Simula ngayon, maghihiwalay na tayo at naghiwalay. Hindi na tayo magkikita muli. Huwag mo itong pagsisisihan. Taglagas. Sa kasal na ito, anong karapatan mong hiwalayan ako? Ano ang ibig mong sabihin? Umuunlad ang karera ni George. Hindi ko isisiwalat ang relasyon natin. Bukod pa rito, tumigil na ako sa dating buhay. Hindi mo kailangang mag-risk para kay George. Basta't magpakabait ka. Maaari ka pa ring maging Kira Shaw. At tungkol sa nangyari, hindi ko ito ituturing na kasalanan. Silas Shaw, akala mo ba kalasag lang ako niya? Akala mo ba malaking pabor ito? Sa akin, sinabi ko sa iyo, ang posisyon bilang Kira Shaw, wala na akong interes. Kung gayon, ano ang interes mo? Kumuha ng litratong pangkasal. Gumagawa ka ng gulo, para lang kumuha ng litratong pangkasal. CJ, kunin na natin na yon. Bitawan mo. Bitawan mo. Ano ang ginagawa mo? Sugatan pa si Miss Ford. Miss T, siya ba talaga ang asawa mo? Bakit hindi siya narito? Para alagaan ka. Hindi siya ang asawa ko. Sa puso ko, wala siyang halaga. Miss Thorn, ilalagay ko lang ang gamot dito. Kung magtangka siyang saktan ka, pindutin mo lang ang kampana. Kapag medyo gumaling ka na, kukunan kita ng wedding photo. Silas, pagod na ako. Pirmahan mo na lang ang diborsyo. Maghiwalay na tayong maayos. Autumn, itigil mo na ang kalokohan. Hindi ako pipirma. Kailangan mong magpahinga na. Tatawag ako kay Aunt Lana na mag-alaga. Sa isang linggo, birthday ni Mama. Susunduin kita para umuwi tayo. Silas, mahal na mahal mo si Georgia. Bakit hindi mo ako diborsiyuhin? Nay, hindi mo kailangang bisitahin ako. Uuwi ako sa isang linggo. Spencer, sabi ni Otem,
Hindi na kailangang bisitahin siya. Sa isang linggo, uuwi rin siya mag-isa. Nitong 3 taon, ano ang pinagdaanan niya? Kapag naiisip ko ang mga sugat niya, nasasaktan talaga ang puso ko. Nay, nagpadala na ako na mag-iimbestiga. Huwag po kayong mag-alala, malilinawan din ito agad. MMHMM. Nay, maging panatag po kayo. Si Autumn, malapit na, makasama natin siya. Heto na po. Maupo na po kayo. Aayusin ko ang papeles ng paglabas. Sige po. Ang mga hiniling mo ay nandito. Maupo na po kayo. Eldeneth. Miss Thorne, napakakapal ng mukha mo. Ganon ang trato ni Silas sa iyo at nagpupumilit ka pa rin. Miss Kevhenan, kung may oras ka pa, man late, lumapit ka kay Silas para mapapirma mo siyang diborsiyuhin. Matagal ko nang inihanda ang diborsyo. Si Silas mo ang ayaw pumirma. Autumn Thorne, ano ang yabang mo dyan? Ako ang paborito ni Silas. Sabihin na lang natin, kung sakaling madapa ako, maniniwala ba si Silas na ikaw ang may gawa? Subukan mo. Pero may mga kamera dito. Simulan mo na ang palabas. Huwag mo akong takutin. Walang mga kamera rito. Miss Thorne, huwag mo akong sasaktan. Hindi ko sinasadyang agawin si Silas sa iyo. Talagang marunong umarte siya. Silas, Autumn, anong ginagawa mo? Tigilan mo ang pag-arte. Ako nga ang nanakit sa iyo, hindi ba? Ito ang tawag ko sa pananakit. Silas, Autumn, malupit ka pa rin gaya ng dati. Silas, bulag ka noon at ngayon bulag ka pa rin. Malinaw na nagkukunwari si Georgia. Hindi mo ba makita? Paano mo nalaman na ang mata ko noong bata pa ay hindi makakita? dahil ito sa sobrang pagmamahal niya sa iyo. Kaya tiyak na iimbestigahan niya. Silas, Miss Thorne, ayaw talaga sa akin. Magsorry ka kay Georgia ngayon, o magkakagulo. Hindi na ako magiging magalang. Paulit-ulit mong pinapapasabi sa akin. Paano kung may ebidensya ako na nagsisinungaling si Georgia? Hindi ba siya dapat humingi ng tawad sa akin? Hindi ko ginawa. Paano naman naninirang puri si Tao-Tao sa'yo? Sabihin mo, kung ako ay mahulog, maniniwala ba si Silas na tinulak kita? Silas, hindi ko sinasadyang pagbintangan si Autumn. Galit lang talaga ako, sabi ni Autumn. Tumanggi kang pirmahan ang diborsyo. Autumn, Nandito ako. O ano, hindi ba dapat si George lumuhod at humingi ng tawad? Silas, walang maling nagawa si George. Bakit siya hihingi ng tawad sa'yo? Gaya ng inaasahan, ang mga paborito, di na kailangang humingi ng tawad. Ayokong sinisiraan ang pangalan ko. Ayaw mong humingi ng tawad? Ipopost ko sa online. Lakas ng loob mo. Tingnan mo kung di ko kaya. Noong huli akong na-ospital. Sabi ni George, binuhusan ko siya ng sabap. Nakuha ko ang PFIS video. Ipopost ko rin yan online. malapit na akong maging namungunang artista. Kung lumabas ito online, tapos na ang karera ko. Autumn, alam kong mali ako. Patawarin mo na ako. Sige na. Umalis ka. Silas, mahal lang talaga kita. Natatakot talaga ako. Baka agawin ka ni Autumn. Autumn, huwag kang lumayo. Hindi luluhod si George at hihingi ng tawad. Burahin mo ang pag-record. Huwag mo akong piliting kumilos. Hindi makakatulong ang pag-arte. May reserba ako. Paano kita mapapabura? Hanggat pakawalan mo si Tao-Tao. Papayag ako sa lahat. Kahit ano. Sang-ayon ako sa kahit ano. Pirmahan mo ang mga papel ng diborsyo at pakakawalan ko siya. Kuya, Autumn Thorne. Bakit ka laging may dala kang mga papel ng diborsyo? Tama. Pirmahan mo agad. kuya. Ngayong nagretiro ka na, hindi ko na kailangan ng tagabantay. Ang kasal mo kay Autumn
pwede na ring matapos. Wala akong dala na panulat. Sa susunod na lang. May dala ako. Pirmahan mo. Ang kamay mo. Huwag kang magpanggap. Pirmahan mo agad. Ito na ang pinakamabuti. Kuya, Pirmahan mo ang mga papeles. Kapatid na Silas. Ginoong Shaw, ang handaan sa kaarawan ng Madam. Kayo at ang Madam ay dapat nang maghanda. Ayoko ng pag-usapan to. Umuwi ka sa akin. Autumn 4. Puta ka. Autumn 4. 3 taon ka ng kasal sa amin. Madalas kang na-hospital. Akala mo ba talaga na isa kang maselang asawa? Bumalik ka sa trabaho. Gusto ko bang masaktan at maospital? 3 taon na ang nakalipas. Gusto ko lang mabuhay. Makuha si Silas Shaw. Pero sa kanya at sa pamilya niya, puro pagmamahal lang ito. Pero, dati mahal ko si Silas. Kaya nagkompromiso ako. Ngayon hindi ko na siya mahal. Bakit pa ako magtatrabaho sa... Ngayon hindi ko na siya mahal. Silas, tingnan mo siya. Lalong hindi niya ako nirerespeto bilang biyenan niya. Turuan mo siya ng leksyon. Mas mabuti kung hiwalayan mo siya. Ma, hindi ko hihiwalayan si Autumn Thorn. Kakalabas lang niya ng ospital. Anong kailangan mo sa birthday mo? Pakiusap mo kay Aunt Lana na ipagawa para sa'yo. Ikaw. Huwag mo siyang inuutusan. Ikaw at si Autumn, nasa iisang panig ba kayo? Talagang nagagalit ako dito. Madam. Ang birthday banquet ng Madam ay malapit nang magsimula. Kumain ka muna, para mabusog ka. Esan, salamat Aunt Lana. Bakit ka nagpapasalamat? Ang 3 taon na ito ay hindi naging madali sa iyo. Laging pinahihirapan ka ng Madam. Sabi niya, hindi ka karapat-dapat na Mrs. Shaw. Kumain ka muna ng mabilis. Kung hindi, ang Madam ay magpapakita ng sama ng loob niya ulit. Esan. Sa kaarawan ng ina ni Silas Shaw, palagi akong naghahanda ng regalo. Ngayong taon, bibigyan ko sila ng malaking sorpresa. George, mahal kita. Taglagas, anong ginagawa mo? Wala lang. Nagsusunog ng basura. Malapit nang magsimula ang handaan sa kaarawan. Hindi mo ba pwede bukas na lang? Hindi. Silas, wala na tayong bukas. Masama ang pakiramdam ni George. Mag-asal ka ng maayos mamaya. Mrs. Shaw, taglayin mo ang dignidad ni Mrs. Shaw. Anong Mrs. Silas? Hindi na ako. Kuya, kasalanan ko itong lahat. Hindi ko dapat nagsinungaling at nanira kay ate. Suntukin mo ako. Pag-alitan mo ako. CJ, hindi kita kayang saktan o pagalitan. Kamusta ang pakiramdam mo ngayon? Masakit pa ba ang ulo mo? Sipon lang ito. Okay lang ako. Kuya, marahil. Dapat pa rin akong humingi ng tawad kay ate. Ang daming bisita ngayon. Kung nagtatanim pa ng galit si ate sa birthday party ni tita, baka siya umiskandalo. Hindi niya gagawin yan. Disente siyang tao. Sobrang praning ko lang pala. Gaya ng inaasahan, paulit-ulit na sinasabi ni Autumn na gusto niyang maghiwalay. Nagpapakipot lang siya. Kinukunan niya pala ako ng video. Kuya Cole, natapos ko na ang trabaho ko. Makakauwi na ako. Sige, naghihintay kami dito ni Mama. Paalam. Spencer, sinabi ba ni Autumn kung kailan siya uuwi? Uuwi siya ngayong araw. Dapat mo siyang tanungin kung nasaan siya ngayon. Kami mismo ang dapat sumando sa kanya. Naitanong ko na, ayaw niyang sabihin. Baka ayaw niya tayong maabala. Ang totoo niyan.
Mr. Cole, nalaman ko na, si Autumn, 3 taon nakaraan, napangasawa si Silas, ang Crown Prince. Sa nakalipas na 3 taon, pinoprotektahan niya ang tunay na mahal nito, at siya ang biktima. Tingnan nyo. Patignan nga. Ang pamilya show. Paano nila Gina ganito si Autumn? Kayamanan siya ng pamilya natin. Nagpadala ng imbitasyon ang Pamilya Show para dumalo kami sa birthday banquet mamayang gabi. Mukhang kailangan na nating dumalaw sa Pamilya Show upang igiit ang hustisya para kay Autumn. Oh, Silas. Nakakangiti ng masaya si Autumn. Sino ang ka-video call mo? Huwag mo siyang pansinin. Tara na. Ngayon ang kaarawan ni Mother Sue. Ang daming bisitang dumating. Nandoon siyang mag-isa. Hindi ito kaaya-aya. Nakakahiya siya. Ginang, natawagan ko lang ang pamilyang Cole. Sinabi ng kanilang butler, magpapadala ang mga Cole ng isang tao sa iyong handaan sa kaarawan. Mahusay. Ang mga Cole, pinakamataas na pamilya ng elite, ay dadalo sa iyong handaan sa kaarawan. Ginang Show, malaki ang karangalan mo. Opo, Ginang Show, sobrang yaman ng mga Cole. Bihira silang lumitaw sa publiko. Ang kanilang unang paglitaw ay ang pagdalo sa iyong handaan sa kaarawan. Puntahan mo si Autumn kung anong regalo sa kaarawan ang inihanda niya. Ang mga bisita ngayong gabi ay pawang mahalagang tao. Kung magbigay siya ng murang basura, mapapahiya ako. Pananagutin ko siya. Tiyahin, wala pong pera si Autumn. Huwag niyo po siyang hahatulan. Ngayon, ako ay naghanda ng isang mahalagang regalo para sa iyo. Hindi dapat pansinin si Autumn. Hindi ka rin ganon kagaling. Katulad niya, pareho kayong taga-probinsya. Silas. Nay. Ang batang ginang ng ating gang, tanging ang prinsesa ng pamilyang Cole, ang karapat-dapat. Maligayang kaarawan, Ginang Show. Ito ang aking personal na inukit na jade para sa iyo. Salamat. Ginang Show, maligayang kaarawan sa iyo. Magaling, napakamaalalahanin. Maligayang kaarawan, Ginang Show. Mabuti, mabuti. Salamat. Autumn, ngayon ang handaan sa kaarawan ng nanay ko. Angkop bang maglaro sa iyong cellphone? Sabi mo lang kaarawan ng nanay. Ano ang kinalaman ko roon? Ano, huwag mong kalimutan na ikaw ay si Ginang Shaw pa rin. At sino ang ka-video call mo? Kung sino ang ka-video call ko, ay hindi mo problema. Malapit na akong hindi maging si Ginang Show. Maligayang kaarawan, Ginang Show. Tita, nagpagawa ako sa designer ng isina-personal para sa iyo. Wala itong katulad. Maligayang kaarawan, pagbati ng kapayapaan. Ang ganda ng pulse eris na ito. Oo, napakaganda nito. Talagang wala itong katulad. MS, win. Hindi mo kailangan. Masaya akong nagustuhan mo. Mayroon din ako para kay tita. Isang sorpresa para sa kanya. Sige. Kapatid, ngayong araw ang kaarawan ni tita. Ano ang inihanda mo para kay tita? Bilang regalo sa kaarawan, nagbigay tayong lahat ng regalo. Ipakita mo rin ang sa iyo. Ipakita mo sa amin. Ginang Show, ano ang inihanda mo para kay madam? Wala siyang dala. Nakalimutan ba niya ang regalo? Kakarating lang ni Autumn Thorn sa bahay. Wala siyang oras. Buti na lang, naghanda ako para sa kanya. Sinong nagsabing hindi ako naghanda? Gusto kong makita. Autumn, yung demonyo. Anong regalo ang binigay mo? Madam, maligayang kaarawan. Itong regalo. Siguradong magugustuhan mo ito. Madam. Madam ang tawag mo sa akin. Opo. Madam, madali, buksan mo ang regalo. Madam, anong bigay ng iyong manugang? Nagbago ang mukha ni Madam. Malaking regalo siguro iyon. Ate, kaarawan ngayon ni Madam. Paano mo ibibigay ang kasunduan sa diborsyo sa kanya? Hindi ba ginagawa mong katatawanan ang pamilyang Autumn Thorn, sapat na ba ang ingay mo? Hindi ako gumagawa ng gulo. Madam, hindi mo ba lagi nais na makipagdiborsyo si Silas? Ito ang aming kasunduan sa diborsyo. Kinukuha ko ito bilang iyong regalo sa kaarawan. Hindi ka ba masaya? Siguro hindi mo alam na ako'y pananggala. Si Georgia ang tunay na mahal ni Silas Shaw. Nang pakasalan ako ni Silas Shaw dahil lang sa marami niyang kaaway. Natakot siyang masasaktan si Georgia. Autumn Thorn, manahimik ka.
Ano, malinaw na kayo ni Georgia ang tunay. Ngayon tinutupad ko ang iyong nais. Kaya bakit hindi ka masaya? Kaya lahat ng mapagmahal na asawa ay pawang kasinungalingan. Autumn Ford ay panangga lamang. Si Silas Shaw ay kasama ng dalawang babae. Alam ni Georgia Win at nakialam pa rin. Dahil dito kay Autumn, nakakahiya ang pamilyang Shaw. Autumn, gusto mong makipagdiborsyo kay Silas? Sige. Pero wala kang pruweba na naninirang puri sa anak ko na kasama niya si Georgia. Hindi ko papayagan. Opo. Autumn, anong pruweba mo? Nakasama ko si kuya. Sa harap ng lahat, sinasabi mo ang mga ito. Hindi ba ang layunin mo? Sirain ang aking reputasyon. Patayin ako. Sino ang nagsabing wala akong pruweba? Damit pang boyfriend ko to. Hindi ko na talaga maisuot ang sarili ko. Pasadya ang relo ni Silas. Madaling makita. Si Georgia nga ang kabit. Ang sama namang ipasa sa iba, at isa siyang sikat, pekeng lahat, dalisay at inosente. Silas, sobra na siya. Autumn. Ipakita mo ang VGA footage. Masaya ka na? Masaya ako. Silas, maraming nakatingin. Pirmahan mo na ang divorce. Walang utang na loob ka. 3 taon ka ng kasal sa pamilya namin. Hindi ka pa nagkakaanak. Ang katulad mo, nang ahas magbanggit ng divorce. Kahit pa ito'y babanggitin, dapat ang anak ko ang magbanggit. 3 taon ng kasal. Iwalay kami ng tulugan ni Silas. Paano magkakaanak? Lagi mo akong sinasabing wala akong silbi. Kung gayon, sabihan mong madaliin ang anak na pirmahan ang divorce paper. Huwag na nating sayangin ang oras. Silas, pirmahan mo na agad. Para hindi siya magsisi. Walang hiya kang dumidikit sa iyo. Silas. Maraming tao ang nakatingin. Narating na natin to. Pirmahan mo na ang papel. Autumn, huwag kang magsisi dito. Pinakamalaking pagsisisi sa buhay ko ay ang magmahal sa iyo. Tigil. Ano iyon? Sinira mo ang birthday party ng tita mo. Nagdulot ka ng kahihiyan. Akala mo makakalaya ka lang. Gusto kong lumuhad ka. Yumuko ka sa tita mo para humingi ng tawad. Naglakas loob kang itulak ako. Autumn, nababaliw ka na ba? Anong tapang mo sa harap ni Brother Silas? Sinampal mo ako ng ganito. Tingnan mo kung hindi ko kaya. Autumn Thorn, tama na yan. Huwag mo akong pilitin. Una niya akong inasar. Bulag ka ba? Nitong nakaraang 3 taon, nakailang talikod na siya sa kamatayan. Sugatan pa rin siya ngayon. Brother Silas, sinampal niya ako. Ano nang iniisip ko? Si George ang aking matamis. Bakit ako magpapakita ng awa sa isang taong tulad niya? Lumuhod ka kaagad. Humingi ka ng tawad kay George at sa nanay ko. Hindi ako luluhod. Kung tatanggi ka sa inumin, parurusahan ka. Ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. George, anong gusto mong gawin ngayon? Sige, gawin mo na. Brother Silas, sinampal niya ng malakas ang mukha ko. Gusto kong sampalan siya ng 1,000. Basta't masaya ka. Bigyan mo siya ng 1,000 sampal. Tigil. Autumn. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Yung kasama si Autumn, sino kaya yun? Mula sa pamilya Cole, imposible, Mr. Cole. At si Madam Cole ay simple lang, hindi sila ganito ka-grand. Autumn, sinira mo ang birthday ko. Akala mo sa pagkuha ng artista, makakaligtas ka. Hindi ka aalis dito ngayon. Kapatid,
Sinampal ako ni Autumn Ford. Gusto ko ng 1,000 sampal. CJ, Hoy, huwag kang gagalaw. Gusto mong sampilan ng libo si Autumn? Ano ngayon? Magkano ang binayad ni Autumn sa iyo para suportahan siya? Sige. Gusto ko ng 1,000 sampal. Sige, batang master. Autumn, akala mo sa pagkuha ng artista, kaya mo nang apihin si George. Kung magsalita ka pa, hindi na lang ito. Simple. Kapatid, natatakot ako. Anong sirang laruan ang nakuha mo? Sino ang sinusubukan mong takutin? Ayos ka lang ba? Huwag kang gagalaw, umatras ka. Ikaw. Ikaw. Kapatid, iligtas mo ako. Ayos na ngayon. Autumn, hayaan mo si Tao-Tao. Hindi. Kailangan niya ng 1,000 sampal. Maglakas loob ka. Tingnan mo kung hindi ko kaya. Basta't gusto ni Autumn natin. Suportado ko ang lahat ng gagawin mo. Kayo ba? Autumn, anong relasyon mo sa kanya? Anong relasyon? Wala kang pakialam doon. Autumn, uwi na tayo. Autumn Thorne, huminto ka dyan. Kung alis ka, huwag ka nang babalik. Ayos ka lang ba? Pupuntahan ka sana nila mama at papa, pero bago sila umalis, nagka-problema sa blood pressure ni papa. Okay lang ba si Papa? Ayos lang siya, huwag lang masyadong ma-excite. Mabuti naman. Tara na. Kuya. Masakit. Sila Shaw, tapos na tayo. Kuya Su. Autumn. Autumn. Kuya, sabi nila na himatay si Georgia. Tapang mo naman sa lugar ko. Ipabatid agad sa mga tauhan ko. Gusto ko silang mapunta sa impyerno. Nauunawaan. Silas, nakatakas na ba ang mga iyon? Bastos na yan, si Autumn. Saan niya nahanap ang lalaking ito? Ang handaan sa birthday ko. Autumn, lakas ng loob mo. Hanapin agad si Autumn at ang mga iyon, kahit pa maghanap sa lahat ng dako. Dakpin ang mga iyon at ibalik. Magpapadala ako ng tauhan para hanapin sila. Sobrang sakit. Tiisin mo lang yan sandali. MMHMM. Kuya. Ngayon, si Autumn, halos patayin ako. Kailangan mong ipaglaban ako. Hindi ko sila patatawarin. Kaya ngayon, ang relasyon natin ay lumabas na rin. Ang karera ko ay tiyak na maaapektuhan. Paano kung gawin na lang natin ang ating relasyon? Kuya Su, magpapakasal ka ba sa akin? Kuya, magpakasal na tayo. Okay. Nasugatan ka. Pagaling mo muna, saka tayo mag-usap. Okay lang ako pagkatapos ng ilang araw na pahinga. Kuya, hindi mo ba ako gustong pakasalan? Siyempre hindi. Nailigtas mo ang buhay ko. Noong panahong iyon, inambus ako ng mga kalaban. Nabulag at naligaw ako. Iniligtas mo ako. Nanumpa ako noon. Nangako akong pakasalan ka. Pag gumaling na ako, magpapakasal tayo. Tapos, gusto ko ng bonggang kasal. Hayaang dumating ang lahat at masaksihan ang ating pag-ibig. Alam ng lahat sa C-City, si Isho ay sobrang maalaga sa akin at mahal ako. Ngunit sa totoo lang, hindi kami kailanman nagkaroon ng kasal. Kuya, ano ang iniisip mo? Wala. Dapat kang magpahinga. Nagdidilim na.
Hindi mo pa rin ako sinasagot. Kailan mo ako pakasalan? Pagaling mo muna, saka tayo mag-usap. Kuya, huwag kang umalis. Gusto kong matulog sa tabi mo. Matulog ka na, hahanapin ko si Autumn. Pagbabayaran niya ito para makabawi sa'yo. Kuya, napakabait mo sa akin. Autumn, pinahirapan mo ako ng ganitong kahihiyan. Sa susunod na magkita tayo, papapatayin kita kay Silas. Maligayang pag-uwi, Binibini. Autumn, nasa bahay ka na rin sa wakas. Tay, Nay, nakauwi na ako. Mabuti at nakauwi ka. Simula ngayon, sigurado, aalagaan ko kayong mabuti. Mabuti, mabuti. Pamilya tayo. Nagkasama na rin sa wakas. Gabi na. Umakyat ka at magpaligo ng mainit. Magpahinga ka ng mabuti. Autumn, ihahatid kita sa iyong silid. CJ. Good night, Tay at Nay. Good night. Gutom ka na siguro. Kumain ka ng noodles. Ang bango nito. Kuya, ang loot parang gumaling. Kung magustuhan mo, gagawan kita nito araw-araw. Nga pala, Autumn, bukas, ipapakita ko sa iyo ang kumpanya. Gusto ni Nanay at Tay na ikaw ang mamahala sa kumpanya sa CCT. Kuya, pero wala akong karanasan sa trabaho. Okay lang yan. Pupunta ako sa headquarters at magpapadala ng tao para tulungan ka. Ang Autumn natin ay top graduate ng Shangda. Kung hindi dahil sa aksidente, matagal mo nang hawak ang kumpanya. Pangangalagaan ko ng maayos ang kumpanya. Heto, kumain ka ng noodles. Kumain ka na at magpahinga ng maaga. Bukas, bibigyan kita ng malaking sorpresa. Spencer, ito ay... Sarah na. Ito ang regalo ko para sa'yo. Napakahalaga nito. Wala ito. Nais kong ibigay sa'yo ang pinakamaganda sa mundo. Pumunta na tayo sa opisina. Maligayang pagdating, MS, Tang, sa kumpanya. Nasaan si Sekretarya Shen? Nasunog ang bahay ni Sekretarya Shen. Nagbakasyon muna siya ngayon. Ayos lang ba ang pamilya niya? Ang mga magulang niya, hindi nakaligtas sa oras. Hindi sila nakaligtas. Ang bahay niya ay sinadya nilang sunugin ang mga bahay na ladrilyo sa kanilang bayan. Hindi basta-basta nasusunog. Tama ka. Narinig ko sa malapit, nakakita pa sila ng lighter. Mama, Papa. Hindi, Mama, Papa. Autumn, Spencer, anong problema? Nabalitaan ko yung tungkol sa bahay ni Sekretarya Shen pagkaraan ng sunog. Parang may iniisip ka? nagdududa ako sa pamilya ko. Yung sunog, hindi aksidente. Sobrang magulo ang eksena. Akala ko ang lighter sa lupa. Nalaglag ng mga taga-nayon na lumalaban. Dahil naghihinala ka. Magpapadala ako ng taga-imbestiga. Pero kasi, matagal na ang nakalipas. Tinatayang pagsisiyasat, kailangan pa rin imbestigahan. Sandali, Ayos lang. Kaya kong maghintay. titingnan ko yan. Tama yan. Nitong 2 araw, nasa kumpanya ka, masasanay ka sa kapaligiran. Mama at Papa, handa na para sa weekend. Maghahanda ako ng espesyal na hapunan. Sa oras na yon, ipapahayag natin ang pagiging prinsesita ng pamilya. Tingnan natin kung sino ang mga pipa. Mahal ng aming pamilyang Joe. CJ, Ano? Paborito kong sasakyan, binili ng iba. Sino ang bumili? Ang unang higanteng pamilyang Joe. Anak ng pamilyang Coles. Sino ba talaga ang nang-ahas? Talagang kinuha ang paborito kong kotse. Kapatid, ang sports car na gusto ko, binili ng pamilyang Coles. Maaari mo bang bilhin pabalik? Hindi lang ba ito sports car? Magpapabili ako para sa'yo. Kapatid, napakabuti mo. Bibilihin pa ba? Anong pagkatao ng pamilyang Coles? Huli na para makipaglapit sa kanila. Paano mo hiningi kay Ayin? Mag-ask ng kotse. Tita, ako, umalis ka. Mama, hindi mo maaaring sabihin yan kay Georgia. Bakit hindi ko pwedeng sabihin? Hindi kanya matutulungan sa kahit ano.
Ang dalaga ng gang, maaari lang siyang prinsesita ng Coles. Silas. 3 araw mamaya, magdaraos ang Coles ng handaan. Ipapakilala ang prinsesita sa lahat. Mama, ito'y relasyon. Nakakuha ko ng imbitasyon. Kapag dumating ang oras, ikaw at si Mama, pumunta sa handaan. Kailangan mong humanap ng paraan para makuha ang prinsesita ng Coles. Hindi ako pupunta. Hindi ikaw ang magdedesisyon. Maaaring linisin ng mga Cole ang pangalan natin. Ayaw mong buong buhay mo ay puro ginagawa lang, mga madilim na negosyo, di ba? Napagkasunduan na. Sa mga susunod na araw, kailangan kong mag-isip ng mabuti para sa aking future na manugang. Anong regalo ang dapat kong ibigay? Wala na si Autumn Ford, at heto na ang prinsesa ng pamilyang Cole. Sira na ang reputasyon ko. Kailangan kong pilitin si Silas na pakasalan ako. Ang mga imbitasyon sa pamilya para sa pagkilala ay ipinadala. Ang banquet na ito, kailangan nating gawing bongga. Ipaalam sa lahat kung gaano kahusay si Autumn. Oo. Dati, tayo ay medyo masyadong tahimik. Hindi namin pampublikong ibinahagi ang mga litrato o impormasyon ni Autumn. Sa pagkakataong ito, mga pangunahing media, narito na ang lahat ng reporters. Gusto kong makita. Sino ang maglalakas loob na apihin ang ating mahal na anak? Nay at tatay. Napakabait ninyo sa akin. Anak ka namin, at mabuti kami sa iyo. Hindi ba iyan ang dapat gawin? Autumn Form. Kuya, Ipinadala sa iyo ng taga-disenyo ang damit at alahas na ito. Tingnan mo kung magugustuhan mo. salamat. Gusto ko talaga sila. Tungkol naman sa kwintas na ito ay isang kayamanan, walang kapantay sa mundo. Angel's Kiss. Mahal kong anak, gaano karaming pag-iisip ang inilaan mo para makuha ito? Nay. Si Spencer ay palaging mabuti sa akin. Maaari ba siyang ang nagbuklod ng sistema para pahabain ang buhay ko? Kailangan kong humanap ng pagkakataon para Kuya, Ang gabi na. Bakit hindi ka patulog? hindi makatulog. Kuya, mayroon akong Sige. May hiling ka ba? O kaya, may iba ka pa bang gusto? Kung si Spencer, ang sistema iililigtas ako. Kailangan kong malaman ano ang kanyang layunin. Basta't magtagumpay siya. Ayos lang siya. Walang hiling si kuya. At wala siyang gustong gawin. Ngayon, para sa pamilya natin. Masaya na'y sapat na. Kung ganon, may tao ka ba? Gusto mo pero di mapasagot. Kuya, tutulungan kitang makuha ang future mong hipag. Anong pinagsasabi mo? Hindi. Talaga? Magsisinungaling ba ako sa'yo? O sige, late na. Matulog ka ng maaga. Good night, kuya. Good night. Mukhang ang nagpapahaba ng buhay ko. Hindi si Jose, pero maliban sa kanya, walang iba pa. Kuya, ayoko nitong mga alahas. Gusto ko, isang natatangi, kwintas na Angel's Kiss. Dalhin mo bukas, sa pagtitipon ng pamilya. Bumili ka ng kahit ano. Mamimili ako kasama ang mga kaibigan ko. Silas, bagay ba dito ang ayos ng rosas? Hindi ko ito binili. Ako ang nagtanim nito, mula sa aking bakuran. Autumn, ang lalaking kumuha sa iyo noon. Sino siya? Dahil ba sa kanya? Kaya gusto mong magdiborsyo? Kuya Silas, nakahanap ako ng balita tungkol kay Autumn. Nasaan siya? Ano po ito? Ito ang inihanda ni Autumn para sa sarili niya. Bakit siya naghanda ng libingan? Matagal na kitang pinapaghahanap. Ano ang nahanap mo? Wala pa talagang matibay. Ginoo, ano po ito? Bakit umorder si Autumn ng libingan?
Noong gabing iyon, nasugatan si MS Thorn. Sinabi niyang mamamatay siya sa malagim na paraan, kaya naghanda siya ng libingan. Ito ang ipinadala ni MS Thorn sa amin. Hiningi niya na kami ay ilagay ito sa loob ng libingan. Inilagay niya ang kwintas sa libingan. Ang kwintas na ito, mahalaga ba ito sa kanya? Marahil. Ang mga ganitong libreng regalo ay walang halaga. Kaya, matagal nang naghanda si Autumn para sa kamatayan. Sa nakalipas na 3 taon, hindi ko ipinagdiwang ang kaarawan niya at ang regalo sa kaarawan niya ay regalo na ayaw ni Georgia. Silas. Dahil umalis na si Autumn, isasaalang-alang ang tapat niyang debosyon sa iyo. Huwag mo sana siyang pagpanigilan tungkol sa handaan sa kaarawan. Mula nang umuwi si Silas mula sa sementeryo, malungkot na siya. May gusto siya kay Autumn. Minamaliit rin ako ng kanyang ina. Walang oras na dapat aksayahi, kailangan ko siyang mapakasal agad. Madam Georgia, ipinaalaala ko sa iyong iwan ang pakinabang sa iyong anak, ang prinsesita ng pamilyang Cole, ang ideal kong manugang na babae. Ngunit ikaw, hindi ka karapat-dapat. Madam, buntis na po ako. Anak po ito ni Silas. Kapag sumunod ka ng maayos, tulungan mong pakasalan ni Silas ang Cole. Pwede mong alagaan ang bata. Kung hindi, may paraan ako. Nakitlin ang buhay mo at ng anak. Bukas ang handaan ng pamilyang Cole. Manahimik ka na lang. Pag nakaalyansa ang gang at mga Cole, di ka mawawalan. Si Autumn at Silas, makalipas ang 3 taon, di ako napaigilan. Sino ba itong prinsesa ng Cole? Sa handaan bukas, nitingnan man lang siya ni Silas. Autumn. Kapatid, anong sadya mo rito? Para makita ka. Ano namang makikita? Nasaan sina mama at papa? Sina mama at papa sa mando ng kaibigan. Babalik sila mamaya. Yung kwintas, tulungan na kitang isuot. Hindi na, salamat. Kaya ko nang mag-isa. Medyo mainit dito. Lalabas lang ako para huminga. Ang babaeng ito, nagiging mahiyain na. Talaga nga, ang pinakapalayaw na prinsesa sa Coles. Ang selusalo na ito ay talagang bongga. Anak, huwag kalimutan, ang ating pakay ngayon. Pag nakilala mo ang prinsesita, magpakabait ka. Bakit nandito si Autumn Fort? Baka naman, siya ang nagdala rito. Suot pala ng lintik na yan, pekeng-peke yan. Tamang-tama gamitin. Para mas kamuhiin siya ni Silas. Kapatid, nawala ang kwintas ko, yung nag-iisa lang, Angel's Kiss. Nasa banyo ako, tinanggal ko para mag-ayos. Bigla na lang naglaho. Autumn Thorn. Bakit siya nandito? Autumn Thorn. Anong ginagawa mo rito? Saan ka nagpunta nitong mga araw? Hindi mo problema yan. Silas. Ninakaw ni Autumn Thorn ang kwintas ko. Ano ang sinabi mo? Autumn Thorn, sinira mo ang birthday ni nanay. May nanakit sa akin, hindi pa ako tapos sa iyo, at nanakawin mo pa ang kwintas ko. Kung gusto mo talaga yan, bibigyan kita ng mga libreng bagay, bilang regalo. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Kung patuloy ka sa kasinungalingan, hindi ako magiging magalang. Silas, inaapi na naman ako ni Autumn Thorn. Ibalik mo agad ang kwintas kay tao-tao. Akin ang kwintas. Bakit ko ibabalik sa kanya? Autumn, magkano ba ang halaga ng kwintas mo?
Nakasuot ng ganito ngayon para makapasok sa handaan ng pamilya Coles. Para lang magnakaw, sinusubukan mong mangakit ng mayayaman. Autumn 4. Yung lalaking hamuli sa iyo noon. Siguradong nagsama na kayo, di ba? Bakit ganito ang babaeng ito? Tama, Hindi ba ito ang dating asawa ni Silas? mukhang oo. Pagkatapos niyang hiwalayan si Silas, bumaba pa siya sa pagnanakaw? Autumn, kung ganyan ka kapos, maaari kitang bigyan. Sumusobra ka na. Silas, sinaktan na naman ako ni Autumn. Hindi lang ninakaw mo ang gamit ni George, nakaabot ka pa ng kamay sa kanya. Mukhang masyado akong naging maluwag sa'yo. Bakit mo siya pinapansin, Silas? Ang handaan ng pamilyang Joe, malapit nang magsimula. Paalisin mo itong babaeng walang modo, palabasin. Ibalik mo ang kwintas o tatawag ako ng security. Harapin mo siya. Ang lalaking pumasok ng padaskol. Harapin mo ang lalaking yon. Aayusin natin ang luma at bagong utang. Gusto mong ayusin ang mga utang? Sige. Lahat ng sakit na dinanas ni Autumn, babayaran kita ng 10 ulit. Autumn, inapi ka ba nila? Sabi nila, nagnakaw ako ng mga gamit at kinuha ang kwintas ko. Kaya ang leksyon na itinuro ko sa iyo ay hindi sapat. Nangasar ka kay Autumn, nangapi kay paboritong anak ng pamilyang Coles. Gusto mo na sigurong mamatay. Naku po. Ginoo at ginangkot. At nandito na ang batang ginoo. Kaya ibig sabihin, si Autumn ang ampon na anak ng pamilyang Coles. Kaya si Autumn ang ampon na babae. Kayo po ba si Ginoo at Ginangkot? Ginang. Huwag po kayong paloloko sa kanila. Ang pamilyang Coles ay nangunguna. Kung si Autumn ay tunay na, isang mayaman na dalaga, bakit niya kukunin ang kutsilyo para sa akin? Ikaw na walang pinag-aralan, ang mahal kong anak na Coles. Hahawakan mo siya, Autumn, ang bastarda. Ang prinsesa ng pamilyang Coles. Silas. Autumn Ford. Ay prinsesa ng pamilyang Coles. Mukhang tayo. Nakagalit ang Coles. Ikaw ang prinsesa ng pamilyang Coles. 3 taon na tayong magkasama. Paano mo ito itinago sa akin? Wala akong oras para dito ngayon. Ang kwintas na ito, regalo ito ng pamilya ko. Paano na nga si Georgia na manira sa akin? Paano ka nang hasmanggulo sa handaan ng Coles? Ang usapang ito, mahaba pa to. Walang hiya ka. Tagapagmana si Autumn ng Coles. Ang mga Cole. Sagana sa lahat ng maganda. Anong dahilan para magnakaw? Ginoong Cole. Ginang Cole. Huwag po kayong magalit. Hindi lang nagkaintindihan. Pero yung kwintas ko, nawala talaga. Inagaw ni Autumn, ang paborito kong kotse. Ngayon pati kwintas ko. Mga anak mayaman ba? Pwedeng gawin ang gusto. Huwag mo sabihing hindi ko ninakaw. Kahit ninakaw ko nga, ano magagawa mo? Silas. Autumn. Huwag mong lampasan ang hangganan. Itong Angel's Kiss, isahan lang sa buong mundo kung hindi mo ninakaw. Saan galing itong kwintas? Sabi ko, galing ito sa pamilya. Tingnan nyo ang kiki. Oo, Gusto ko rin malaman, kung si Miss Gevgens nga ba, may kaparehong kwintas. masama talaga siya. Kaya pala ganun. Nagkamali ako sa kanya. Autumn Thorpe. Marumi na ang kwintas. Ayaw ko na nito. Mamaya, bibili tayo ng mas maganda. Spencer, Autumn. Itong Angel's Kiss, isa lang sa mundo. Gusto talagang malaman ni Mama kung saan ito nakuha, paano nagkaroon ng dalawa. Tama, Yung kay Georgia Wynn, peke ang kwintas. walang hiya si Georgia. Pinagbintangan ng prinsesa ng Cole. Autumn, huwag kang magalit. Yang walang hiya si Georgia Wynn. Papatawan ko ng leksyon. Georgia Wynn, ikaw nagpamali sa amin kay Autumn. Lumuhad ka na agad, magmano at humingi ng tawad. Mapagsamantala,
Alam niyang mayaman si Otem. Gusto niyang magkatuluyan sina Silas at Otem. Paano kung tandang umibig si Otem at patawarin si Silas? Anong mangyayari sa akin? Silas, kahit nagkamali ako kay Otem, walang karapatang manakit at murahin ako. Silas, buntis ako. Buntis. Ano? Ano to? Pero hindi kami. Noong gabing yun, natalo ako sa pastahan. Dumating ka para iligtas ako. Pagkatapos ng stream, uminom kami. At saka, Kuya, noong gabing iyon ang unang halik ko. At ang una kong beses. Noong gabing yon, nasaktan ako. Nawala ang kakayahan kong magkaanak. Pero nagkaanak sila. Silas. Lubos mo akong pinagtaksilan. Walang hiya kang puta. Ipaliwanag mo ng malinaw sa lahat. Inakit mo si Silas. Otem. Bagong manugang ni Mommy. Ikaw lang. Hindi aaprobahan ni Mommy, anak ni Georgia. Ginang. Otem, kung ganoon mo kagusto si Silas, bigyan mo siya ng pagkakataon. Magpapatanggal ng sanggol si Mommy kay Georgia. Mommy, Tumahimik ka. Kung mayroon ka pa, paggalang sa iyong ina, ngayon mismo, sa harap ng lahat, magpa-abort ka kay Georgia. Ipaghiganti si Otem. hindi ko sasaktan si Georgia. Ginang Xiao, bakit mo iisipin? Gustuhin ko pa, maruming basura. Silas, ngayon ang pagtingin lang sa iyo ay nakakasuklam. Nisira ako ni Georgia. Gusto kong lumuhod siya at humingi ng tawad sa akin. Ottoman. Buntis siya. Pagbubuntis niya, ano pakialam ko, gayon pa man. Kung ngayon ay hindi siya, humingi ng tawad sa akin. Wala sa inyo ang aalis. Inapin nyo rin si Otem. Humingi kayo ng tawad sa kanya. Ako, si Silas, ay hindi kailanman hihingi ng tawad. Hindi hihingi ng tawad, ha? Sige. Dugo kapalit ng dugo. Subukan mo siyang hawakan. Ottoman. Hahampasin mo ako. Karapat-dapat kang sampalin. Otem. Ay ang pinakamagandang babae sa mundo. Silas, hindi ka karapat-dapat sa kanya. Kasalanan mo lahat. Magpaumanhin ka na. Otem Ford. Patawad. Mas malakas. Otem Ford. Patawad. Autumn Thorn. Tapos na tayo. Ginoong Xiao. Sa pagitan natin, matagal na itong natapos. Buti na lang, wala ka na. Nakakatuwa talaga. Nararapat sa kanya to. Silas. Ngayon, na-offend na natin ang mga Cole. Sa lakas ng pamilyang Cole, sa CCT, walang disenteng pamilya ang magpapakasal sa iyo. Ayokong magpakasal ngayon. Kuya Silas. Nagsisisi ka ba sa pagdidiborsyo kay Otem? Na hindi mo na ako gusto. Ang tanga mo. Nailigtas mo ang buhay ko. At ngayon, dinadala mo ang anak ko. Paano kita iiwan? Kailan tayo magpapakasal? Hindi ko inaalala ang sarili ko. Pero, may anak na tayo. At ito'y pagbubuntis bago kasal. Hindi ito karapat-dapat ipagmalaki. Pwede tayong magpakasal kahit kailan. Si George ang pinangakuan ko. Hindi ko siya maaaring bigyan. Autumn Thorn. Tapos na talaga tayo. Gawin natin yan agad. Gawin natin sa 3 araw. Labis kang minahal ni Otem. Gusto kong makita kung magsisisi siya. Halika. Mahal ko. Paborito mong fried chicken at beer. Nandito na. Uy, bakit lagi mo akong binibigyan ng merienda sa gabi? Tataba ako. Kaunting taba, bagay sa'yo. Talaga?
Siyempre naman. Oy, kailan ba ako nagsinungaling sa'yo? Halika. Hindi pa nagsinungaling sa akin si kuya. Kuya, may problema ka? Wala lang. Gusto ko lang bugbugin. Nang malubha si Silas. Kuya ko ay pinakamagaling. Hindi worth na patulan siya. Alam kong bumili ka ng fried chicken at beer para pasayahin ako. Noong bata pa ako, tuwing ako ay nalulungkot, inaalo mo ako ng ganito. Pero ngayon talaga, hindi ako malungkot. Binitawan ko na si Silas. Otem. Kung kaya mo nang bitawan, mas mabuti yon. Pero, ang shows ay naglabas ng balita na sina Silas at Georgia, sa 3 araw, ay magdaraos ng seremonya ng kasal. Talagang mahal ni sila si Georgia. Oh, kuya. Noong bata pa ako, ang sunog sa bahay ko. Kumusta na ang investigasyon? Nakahanap tayo ng ilang pahiwatig, ngunit ang tiyak na resulta ay hindi pa malalaman sa 3 araw. Kung ang sunog sa bahay ko ay hindi aksidente, ipapa-account ko sa arsonista. Ang halaga, Sa totoo lang, ako, hindi lang kita nakikita bilang kapatid. Palagi ko. hindi lang ako nakikita ni Spencer bilang kapatid. Gusto ba niya ako? Paano niya ako magugustuhan? Kuya, kumusta ako sa wedding dress ko? Maganda ba ako? Babaeng malupit na tulad mo. Hindi kailanman sa buhay na ito magsusuot ng wedding dress. Hindi. Silas, wag. Wag, Silas. Hindi. Kuya, hindi ka pa sumasagot sa akin. Maganda ka. Kuya, dahil ikakasal na tayo, hindi mo pwedeng isuot ang lumang singsing mo. Pagod na ako, magpapahinga na ako. Oh, kuya. Iniis niya na naman si Otem. Kapag nakuha ko ang posisyon ng young madam, kailangan kong tanggalin, pakawalang hiya. Tulad noong bata pa ako, tinanggal ko ang mga magulang niya. Nanay, tatay, huwag niyo akong iwan. Nanay, tatay. Masamang panaginip na naman. Okay lang. Tapos na ang lahat. 3 araw na akong may bangungot. Nagsisimula na akong maramdaman na ang sunog noon ay hindi aksidente. Pinatay ang mga magulang ko. Bro, kamusta ang investigasyon? Nalaman na namin. Si Georgia ang nagsimula ng sunog. Si Georgia, hindi ko siya kilala noong bata pa. Bakit niya sinindihan ang apoy at sunugin ang bahay ko? Malapit sa bahay niyo siya nakatira noon. Dahil lang sa pagnakaw ng pera at sinigawan siya ng malupit ng magulang mo. May sama siya ng loob. Bro, gusto kong magbayad si Wen Tao ng buhay niya. Otem. Suportado kita kahit ano pa yan. Kinakasal sila ngayon. Bibigyan ko sila ng malaking regalo. Mahal, maligayang unang anibersaryo. Mahal kita. Sa wakas, wala na ang lagnat. Maligayang 2nd anibersaryo. Mahal kita. Silas, nagsisisi akong minahal kita. Kuya, anong problema?
Masyado kang humihigpit. Pasensya na. Hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Paano ko iisipin si Autumn? Iniligtas ni Georgia ang buhay mo. Paano ka magiging karapat-dapat kay Georgia? Halik! 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 Tigil! Autumn, bakit ka nandito? Diborsyado ka na ni Silas. Masaya bang ipagpumilit ang sarili mo? Alam kong mahal ako ni Out. Ang nangyari dati ay pakanang pang-akit lang niya. Autumn Thorn. Sinabi ko sa'yo noon, wala na tayo. Hindi mo masisira ang kasal ko kay George. Silas, sa tingin mo, hindi ako dito para guluhin ang kasal. Hindi ba? Huwag mong ipagmalaki. Nandito ako para kay Georgia. Autumn Thorn, ano ba ang gusto mo ngayon? 15 taon na ang nakalipas. Sinunog mo ang bahay ko at pinatay mo ang magulang ko. Ano sa palagay mo ang gusto ko? Paano malalaman ni Autumn na ako ang pumatay sa magulang niya? Walang nakakita nang magsindi ako ng apoy. Autumn, alam kong gusto mo akong mamatay. Pero ngayon, espesyal na araw ko kasama si Silas. Bakit napakalupit mo? Sa araw ng kasal ko, pagbintangan mo ba akong pumatay? Autumn, kung gusto mong makipagbalikan kay Silas, sabihin mo diretso. Bakit gumamit ng kasuklam-suklam na paraan? Kuya, hindi titigil si Autumn hanggang kamatayin niya ako. Takot na takot ako. Ang galing mong magpanggap na biktima. Kung ganoon, pulis na ang bahala. Nandito na ba ang pulis? Oo. Nandito na rin ang saksi. Ikaw ba talaga ang pumatay sa magulang ni Autumn? Ang tunay na magulang ni Autumn at ako, wala kaming alitan. Paano ko sila napatay? Bukod pa riyan, bata pa ako noon. Paano ko magagawang pumatay? Autumn, huwag gamitin ang suporta ng pamilyang Coles. Kaya mo akong apihin ng ganito. Autumn, limitado ang pasensya ko. Huwag mong gamitin ang calls laban sa akin. Autumn, hindi ba sabi mo may saksi ka? Kung gayon, ilabas ang saksi para linawin. Ngayon ang malaking araw ni Silas. Kung gagawa ka ng gulo ng walang dahilan, pagsisisihan mo iyan. Oo, ilabas ang saksi. Ito ang tita ni Georgia. Pakisabi sa lahat, ano ang nagawa niya? Mula pagkabata, si Georgia, may hilig sa maliliit na nakaw. Nagnakaw siya ng pera sa mga fort. Gusto sanang tawagin ng magulang ni Autumn ang pulis. Gusto niyang pumatay para sila'y patahimikit. Totoo ba talaga yan? Diyos ko. Paano niya nagawa iyon? Hindi. Ginoo, hindi ko. Pinagbibintangan ako ni Autumn. Tila sila ay sinuhulan ng tita ko. Pinagbibintangan ako. Autumn, walang basehan ang mga salita. Si Georgia ay palaging isang simple at mabait na tao. Iniligtas at kinupop niya ako. Mga krimen tulad ng pagpatay, hindi niya magagawang gawin. Lahat ng sinasabi mo, hindi ako maniniwala. Ano? Iniligtas at kinupop ka niya? Iniligtas ka niya, tinanggap ka niya? Anong problema? Silas. Masakit na masakit ang tiyan ko. Sa tingin ko may problema sa pagbubuntis. Ayokong makita sila. Maaari mo ba silang paalisin? CJ. Lumabas ka. O kaya. O kaya ano? Subukang hawakan si Autumn. Master Show. Si Georgia nga ang nagsimula ng apoy. Ito ang lumang kwaderno niya. At kahapon, habang nagliligpit ako, nakita ko itong kalaarawan. Hindi ko alam na marami siyang nagawang masama. Kaya anong pakialam kung si Georgia? Bata pa siya noon, wala siyang alam. Bukod pa riyan, kung hindi tumakas ang mga magulang mo, sino ang dapat sisihin? Autumn. Hindi tumakas ang mga magulang. Paalis na sana sila. Dahil sa iyo lahat iyon, bumalik sila para iligtas ka. Ano? Napakabuti ng mga magulang ko para pagalingin ang iyong mga mata. Naghanap sila ng tulong kahit saan. Ngunit wala kang utang na loob at ganito ka pa rin magsalita sa amin. Autumn. Pasensya na, hindi ko alam. Ikaw ay si. Pinagpapanggap mong si Candy. Sino ang pumatay sa mga magulang niya? Kapatid, nagpanggap akong si Candy dahil mahal kita. Hindi ako pumatay ng mga magulang ni Autumn. Hindi, naging aksidente ang sunog. Hindi ako iyon. Autumn. Patawad. Kung alam ko lang na ikaw si Candy, hindi kita pakikitunguhan ng ganoon. Tapos, Kaya't bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Magtiwala ka ulit ha. Hindi na kita pakikitunguhan gaya ng dati. paano mo siya pakikitunguhan? Patayin mo siya. Babayaran ba niya ng buhay niya ang mga magulang ko? Hindi. Ate, alam kong nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Patayin o pahirapan mo na ako. Ngunit ako'y buntis. Sa anak ni kapatid na Silas, ang bata ay inosente. Huwag po, hayaan mo akong isilang ang bata. Huwag ka nang gumawa ng dahilan. Sabihin mo lang ang kailangan. Sa pulis.
Hindi ako makukulong. Kapatid, ayos lang ang anak natin. Kung makulong ako, hindi mabubuhay ang bata. Kapatid, pakiusap, iligtas mo ako, iligtas mo ang bata. Silas, ganito na nangyari. Iniisip ni nanay, na hindi na si Otem magsisimula ulit sa iyo. Dapat ay kasama mo si Georgia, at mamuhay ka na. Huwag gagalaw. Binibining Wing, suspect ka sa panununog at pagpatay. Sumama ka na sa amin. Dalhin siya palayo. Hindi. Kapatid, iligtas mo ako, kapatid. Autumn. Gusto kong mag-usap. Tungkol saan? Autumn. Nagkamali ako. Sa ating mga araw na magkasama, sa loob ng 3 taon, patawarin mo na ako ngayon. Sinusumpa ko, hindi na kita sasaktan kailanman. Autumn. Bakit hindi ka nagsasalita? Hindi ba tayo nagkasundo? Gusto ni Silas kay Candy habang buhay. Silas, nakalimutan mo ba? Patay na si Candy. Ikaw ang mismong gumamit ng kamay mo upang itulak siya sa kaaway mo. Habang nasaksihan mo ng iyong mata, siya'y binugbog, inapi, ininsul. Tumalon siya sa bub mula noong sandaling iyon. Patay na si Candy. Autumn, nagkamali ako. Patawarin mo na ako ngayon. Kaya kong iwan si Georgia. At ang bata sa sinapupunan niya, ikaw lang ang gusto ko. Ako lang. Silas, matagal nang natigil ang paghiling ko sa'yo. Otem, nakiusap ng labis si Silas sa hindi mo ba siya mapagbigyan ng tsansang magbawi? Ikaw lang ang minahal niya sa buhay. Nang ako ay nagmakaawa, binigyan ba niya ako ng pagkakataon? 3 taon, buong 3 taon. Ilang beses akong nasaktan, nanikluhod dalhin sa ospital. Umalis siyang walang lingon. Silas, nasugatan ako. Dalhin mo na ako sa ospital. Kuya, natalo ako sa pastahan. Dapat halikan ang lalaking nandito. Para sana sa'yo ang unang halik ko. Sagipin mo ako. Silas, wala nang pag-asa kayo ni Otem. Gamitin natin ang impluensya ng gang para iligtas si Georgia. May dinadalang sanggol siya. Kalimutan mo na si Otem. Maliban kay Autumn, ayoko ng iba. Ano man ang mangyari, mababalik ko si Autumn. Umiyak ka lang. Ang balikat ko. Pwede kang sumandal sa akin. Ayos lang ako. Namimiss ko lang ang mga tunay kong magulang. Napakabuti nilang tao. Tol, sa tingin mo ba pag namatay ang tao, nagiging bituin ba talaga sa langit? Hindi ko alam. Ang alam ko lang. Gusto sana ng mga magulang mo na maging masaya ka. Lagi silang nasa puso mo. Lagi silang nasa puso. Tara na. Tol, ang ganda dito. Ang cute mo naman. Mas maganda ka pa. Spencer, salamat. Alam kong ikaw ang nag-ayos nito. Gusto mo akong pasayahin. Tol, dito ang bahay ng mga Cole. Nasa loob si Otem. Ang pangalan ng batang madam ng grupo, hindi mo dapat banggitin. Tawagin mo siyang Ginang. Hindi ba't hiwalay na kayo? Huwag kang magsasalita at walang makakaala. Mahal ni Autumn ang mga rosas. Matutuwa siyang makita ang mga rosas. Anong ginagawa mo rito? Ginoo at Ginangsew, pumunta ako para umamin kay Autumn. Silas Shaw, wala kang puso. Paano ka magkakaroon ng damdamin? 3 taon na ang nakalipas. Nang hindi namin alam, nagpakasal si Autumn sa iyo. Kung alam lang namin, hindi namin papayagan ang kasal na ito. Hindi ka karapat-dapat kay Otem. Nagkamali ako dati. Ayusin ko ang lahat para sa kanya. Aayusin. Hindi mo ito maitatama. Silas, alam mo ba kung gaano kasakit ang idinulot mo kay Otem dahil lang sinabi mong darating ka pagkatapos ng gamutan. Naghintay siyang mag-isa sa lahat ng naiwan siyang mag-isa roon. Ayaw umalis. Hindi siya pumunta kahit sa amunan. Kung hindi lang namin siya natagpuan, sa kalyeng iyon, namatay na siya sa sakit. Hindi ko alam na si Georgia ay nagpapanggap. Talagang wala akong ideya. Ang mga dahilan mo ay wala ng saysay. Sa lahat ng 3 taon, alam mo ba kung ilang saksak ang tinanggap ni Otem para kay Georgia? Hindi mo man lang, mabilang lahat, mga gwardya. Paalisan sila. Sige na. Otem. Silas Shaw.
Hindi siya basta susuko. Iuutos ko sa kumpanya na tuluyang ipagbawal siya. CJ, Ito ang ating kabuuang kita. Ihambing ito sa nakaraang taon. Tumaas ito ng 50%. Mga rosas na walang pangalan kay MS, or linggong ito, ang front desk ay napuno ng mga rosas. hindi ko ba sinabi sa'yo na tanggihan ang mga iyon? Hindi matanggihan, ang mga miyembro ng gang, iiwan na lang sila at aalis. Silas, kailan matatapos ito? Iwanan mo na lang dito. Otem, ikaw. Silas, naghihintay ka ba sa baba nitong mga araw? Oo, Pupunta ako para kausapin siya. sasama ako sa'yo. Hindi na kailangan, kaya ko na. Autumn, sa wakas ay handa ka na. Silas, matagal na tayong wala ng relasyon. Bakit itong malalim na pagmamahal? Autumn, pakiusap, patawarin mo ako kahit isang beses. Sobrang namimiss kita. Hindi talaga ako mabubuhay kung wala ka. Bitawan mo ako. Kung hahawakan mo ulit si Otem, huwag mo akong sisihin kung maging marahas ako. Paano ka magiging marahas sa akin? Sige. Nasaktan mo si Otem, puno siya ng sugat. At ginugulo mo pa rin siya. Kami ni Autumn. Bakit ka nagmamalasakit? Ikaw, Silas, ano ang ginagawa mo? Tigil, kumusta ka? Nasugatan ka ba? ayos lang ako. Dumudugo ka. Hayaan mong gamutin ko. Spence, lumayo ka kay Autumn. Magkapatid kayo. Hindi kami magkadugo. Bukod pa riyan, hindi ko siya itinuring na kapatid. Tara na. Silas, hindi mo pwedeng mawala si Tang Autumn. Hindi pwede. Hindi pa rin niya makalimutan si Silas. Napakabuti ni Spencer. Siya ang ipinagmamalaki ng mga magulang ko. Paano ko siya magugustuhan? Otem, halika, halika. Tulungan mo si mama tumingin. Halika, silipin mo. Ma, ano ito? Ito ang CCTV, mga anak ng prominenteng pamilya. Si Spencer, malaki na siya. Nag-iisip si mama, kumuha ng mapapangasawa. Kuya, ikakasal na. Tama. Pero, parang may gusto siya. Otem, alam mo ba kung sino ang gusto niya? Hindi ko alam. Ako kaya. Hi, Otem. Sa totoo lang, umaasa si mama, kayo ni Spencer, magkatuluyan. Dahil nga, magkasama kayong lumaki, at bagay ang mga ugali ni... Napakabuti niya. Karapat dapat siya sa mas maganda. Ang pag-ibig ang pinakamaganda. Basta mahal mo siya, iyan lang ang mahalaga. Sa madaling salita, pabor kami. Pero, Mama, hindi ako pwedeng magkaanak. Basta kayong dalawa, totoong nagmamahalan, mga bagay na iyon, ay hindi problema. Otem, maikli lang ang buhay. Bakit pahihirapan pa? MMHMM. Dati, si Zausi pala nagpapasaya at nagsusurpresa sa akin. Bukas, bibigyan ko siya ng malaking sorpresa. Talaga, gusto niyang makasama si Spencer. Ano man ang halaga, ibalik siya sa gang kaagad. Sige. Basta't kasama ko siya, makakabawi ako. Hindi iwan ni Candy si Sophie. Ito ang villa ng Shaws. Gusto akong ikulong ni Silas. Nasaan ang cellphone ko? Nawala rin ang cellphone ko.
Autumn, gising ka na. Sigurong nag-aalala ang mga magulang ko at si Spencer. Bitawan mo ako, gusto kong umuwi. Autumn, ito ang iyong tahanan. Huwag mo akong iwanan. Kung galit ka, pwedeng saktan o pagalitan ako. Basta huwag mo akong iwan. Ano na ngayon? Nananatili ka pa rin sa akin. Walang silbi ang huling pagmamahal. Suyin, kahit ano pa ang gawin mo, tapos na tayo. Taglagas. Gotten ka na siguro. Magluluto ako para sa'yo. Silas, hindi mo ba maintindihan? Tapos na tayo, hindi kita mahal. Hindi mo ako mahal. Okay lang. Mahal kita. Taglagas. Bukas, magpa-picture tayo. Okay, regalo ito para sa'yo. Bawat isa ay kakaiba. Kung hindi mo gusto, bumili tayo ng iba bukas. Hindi ako magpapapicture. Silas, ang pagkapit mo sa akin, nandidiri ako. Akala mo'y kadiri ako. Dahil ba kay Spencer? Nagkagusto ka na ba kay Spencer? Ayaw mo na sa akin. Kayo. Nagkasama sa kama. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Ayoko, taglagas. Ayaw mo ba magkaanak? Magkaanak tayo ngayon. Lalaki na tulad ko, babae na tulad mo. Silas, magkaanak tayo, okay. Lalaki na tulad, babae na tulad. Taglagas, panangga ka lang ni Jeopardy. Hindi ka maaaring magkaanak. Miss Thorne, naoperahan ng matris mo dati. Ngayon naman, ang sugat dito. Natatakot ako, hindi ka na mabubuntis. Anong ginagawa mo? Lumabas ka, umalis ka. Anong anak? Noong araw sa bangit. Ang tiyan ko ay nasaksak. Sa buong buhay ko, hindi na ako pwedeng magkaanak. Taglagas. Pasensya na. Nagkamali ako. Hindi ko tatanggapin ang sorry. Silas, gusto ko nang umuwi. Taglagas. Dito ang tahanan mo. Mahaba ang araw mo. Magpahinga ka ng mabuti. Bukas dadalhin kita para sa wedding photos. Pinagawa ko uli ang wedding ring. Bukas, isusuot ko sa iyo. Halimaw ka. Bantayan ng asawa. Kung tumakas ang asawa, alam mo ang mangyayari. Babantayan namin siya ng mahigpit. Maaari ka nang umalis. Ayaw ni Autumn na naninigarilyo ako. Ang sama mo, walang dahilan. Bakit mo dinukot si Autumn? Ngayon, ang mga ko, ginagamit ang kanila laban sa aming gang. Paano ito magtatapos? Wala akong pakialam. Basta, dapat manatili si Autumn sa tabi ko. Tatay, nanay, kailangan kong pumunta sa mga show. Kahit ano pa ang kapalit, anumang kailanganin. Ililigtas ko si Autumn. Ang mga tao ng gang na ito ay sabay na. Nagbar sa mga kalsada sa paligid ng villa. Hindi kami makapasok. Maghintay tayo. Basta maghintay tayo ng 48 oras. Ang pulisya ay magsasampa ng kaso. Taglagas. Huwag kang masakta. Autumn, gusto kitang bigyan ng regalo. Miss Thorne, alam kong nagkamali ako. Pakiusap. Pakibitaw mo ako. Anong ginagawa mo? Kung hindi niya ginaya si Candy, hindi sana tayo nagkahiwalay ng matagal. Kaya inilabas ko siya. Autumn, anong nais mong gawin sa kanya? Bahala ka na. Nagdulot na si Silas ng pagkawala ng aking anak. Pakiusap. Iligtas mo ako. Elenan. Autumn, ang pumatay sa iyong mga magulang ay naparusahan na. Masaya ka na ba? Matagal ka nang hindi ngumingiti. Kinukulong mo ako rito, tapos tinatanong mo kung masaya ako. Silas, kung talagang mahal mo ako, hindi mo hahayaang si Lucas. Talian ako rito. Ang wedding dress at singsing ay nawala ko na. Kahit na ikaw, ang magkulong sa akin dito, hindi tayo magsisimula muli. Bro, may balita lang ako. Naghain na ng kaso ang pulis. Hindi magtatagal. Darating ang mga call. Paano kung pakawalan mo si Autumn? Ano ang gagawin kay Georgia? Ibigay mo siya sa mga kapatid sa baba. Ikalat ang balita. Gusto kong araw-araw simula ngayon. Mas malala pa sa kamatayan. Opo. Hindi.
Huwag. Kapatid. Pakiusap, pakibitaw mo ako. Dahil sa'yo, nasira ko na ang puso ni Autumn. Ayaw na niya sa akin. Ang masamang babaeng tulad mo, nararapat mapunta sa impyerno. Hindi. 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 Taglagas. Ito ang una kong beses gumawa ng hapunan sa ilaw ng kandila. Hindi ako sigurado kung masarap. Engan. Taglagas. Kakausapin mo ba ako? Kailan mo ako papayagang umalis? Kapag tapos ka na, papayagan na kitang umalis. Hindi ako gutom. Kung gayon, patugtugin mo ako ng kanta. Patugtugin mo ang kantang iyon. Kasal sa panaginip. Patugtugin mo tapos pakawalan mo na ako. Engan. Taglagas. Gusto ko sanang sabihin sa iyo ang isang bagay. Paumanhin. Ngunit, ayokong maging mga estranghero tayo. Kapatid na Silas. Ang aming mga kapatid, maraming nasawi sa laban namin sa pulisya. Ang ibig sabihin ni Madam ay, gawing bihag si Autumn. Pakawalan mo siya. Kapatid na Silas, isipin mo ang mga kapatid natin sa gang. Kung wala siya bilang bihag, wala tayong makakatakas. Autumn, Kailangan mong umalis. Masyadong mapanganib dito. hindi, magkasama tayo. Spence, kung ayaw mo niyan, kung nasa panganib si Autumn, pabayain mo na silang umalis. Silas, paulit-ulit mong sinaktan si Autumn. Maglalakas loob kang gamitin siya bilang hostage. Tao ka ba talaga? Silas, pakiusap, pakawalan mo na si Autumn. Sa totoo lang, ang pagtagas ng address ay pinagplanuhan ni Georgia. Nagkamali ka ng pagkilala sa kanya. Kaya, ako ang nagkamali. Sa buong panahong ito, nagkakamali ako kayo. Leo, ayusin mo yan sa sarili mo. Ang pagiging witness na may problema. Pero ngayon, para makakuha ng pabor, nagsasalita ka lang ng walang kabuluhan. Hindi ako nagsasalita ng walang kabuluhan. Gusto ni Georgia na mamatay si Autumn. Natulog nga ako kay Georgia ilang beses. Kaya, kung ano ang mga pinasok niya, alam ko ang gagawin. Umalis na. Gusto mong umalis. Hindi ganyan kadali. Autumn. Autumn, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Okay lang ako. Mabuti naman. Uwi na tayo. Autumn. Patawad. Nagkamali ako. Kung mapapatawad pa, hindi na mahalaga. Silas. Halik, halik. Ginoong Shaw, pakiusap. Autumn Thorn, tiyak na masaya ka. Spencer ko. Mahal kita. Pagbati, host, kompleto ang misyon. Gantimpala ng sistema, isang pares ng kambal. Binabati kita sa iyong kasal. Ikaw pala iyon, inugnay mo ang sistema para iligtas ako. Bakit ka nagpakatanga? Paano kung nabigo ang misyon? Autumn, basta't buhay ka. Kahit ano ayos lang. Tanga. Autumn, mahal kita.